mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Mga dating empleyado ng Pogo, bistado sa bagong scam. Ang modus, paiibigin ng biktima at sa kapeperahan sa peking negosyo. Sa pool sa CCTV, isang snatcher, 3 cellphone agad ang nasikwat. Paano nangyari yun? Mga makukulong na opisyal sa flood control scam, tiniyak ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi bibigyan ng VIP treatment. Babala naman po sa mga kapatid natin, huwag gagayahin. 13 anyos sa binatilyong tumaing na masakit ang tiyan, na-discovering may 100 magnet sa kanyang bituka. Eto na nga. Jericho, bukukid na rin ha. Tayo mga tayo. Apo ni dating Pangulong Manuel Quezon, nag-beast mode kay Jericho Rosales at sa direktor ng pelikulang tungkol sa kanyang lolo. Paiibigin ka sa kahihikayatin mag-invest. Yan ang modus ng isang online scam hub sa Maynila para makakakulimbat ng pera. Halos 40 empleyado nito ang nahuli kabilang ang siyam na dayuhan. At nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpauco. Sa loob ng condo unit na ito sa Ross Boulevard sa Malate, Maynila. Nadatnan ng mga pulis ang mga empleyadong napayuko at napaupo na lang sa sahig. 39 ang naaresto, isang Taiwanese, 8 Chinese at 30 Pilipino. Nakumpiska ang 36 na computer, mahigit 200 cellphones at daan-daang SIM cards na ginagamit sa pang-scam online. Ayon sa ECG, ang operasyon ay sangkot sa romance investment scam, kung saan ginagamit ang artificial intelligence para maghanap ng mga biktima sa social media at dating apps. Dito, pinapaibig muna ang mga target bago hikayati na mag-invest sa peking negosyo. Karamihan sa mga nabibiktima, dayuhang nasa edad 20 years old hanggang 40 years old. Isa sa mga nabiktima, nakapagpadala ng 2 million pesos habang ang isa pa ay umabot sa 600,000 pesos. Binubuo raw ng 3 grupo ang mga scammer. Yung unang grupo, ito po yung mga gumagawa ng different profiles para maghanap sila ng mga would-be victims. The second group is the one engaging doon sa mga mabibiktima nila from other countries. Once they gain the trust of the would-be victims, iti-take over na ito nitong mga Chinese national. Lalo na pagka nagkaigian na doon sa pag-uusap at mag-i-invest na daw. Napag-alaman na marami sa mga suspect ay dating nagtrabaho sa Pogo. Maharap sila sa mga reklamong paglabag sa Securities Regulation Code, SIM Card Act at Access Devices Regulation Act habang patuloy ang investigasyon kung may mas malaking grupo sa likod nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Sinadyang sunugin ng isang seloso at lasing na mister ang sarili niyang bahay sa Mawab, Davao de Oro. Sinunog niya ito habang nasa loob pa sila ng kanyang asawa. Ania sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Nagbayanihan ang grupo ng mga lalaking yan para ilayo ang nakaparadang tricycle malapit sa nasusunog na bahay sa barangay Nuevo Ilocos sa Mawab, Davao de Oro. Kita sa video na nagliliyab ang loob ng bahay habang nababalot ng usok ang paligid nito. Ang mga residente hinakot na ang kani-kanilang mga gamit sakaling umabot sa bahay nila ang apoy. Ilang saglit pa dumating na ang mga bumbero. Inapula naman agad ang apoy. Napag-alaman na natrap pala sa loob ang may-ari ng bahay na si Johnny Arayan. Isinakay siya sa police mobile sa kadinala sa ospital pero namatay rin kalaunan. Base sa investigasyon, lasing si Arayan at nagkainitan sila ng kanyang misis dahil sa selos.
Nagalit yung husband. Kumuha siya ng gasolina at dinala doon sa kwarto nila. At dinala din po niya yung LPG tank, kumuha ng posporo po at yun, na-ignite po. Nagawa pang makalabas ng bahay ang misis ni Arayan at ang suspect ang siyang nadali. Ang hindi po siya nakalabas doon sa kwarto po nila. Mismo din po siya, nasunog din po. Ayon sa Bureau of Fire Protection, higit 600,000 pesos ang halaga ng pinsala ng sunog, bagamat wala namang ibang bahay na nadamay. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Sa ibang balita, pinag-aaralan ni Ombudsman Boying Remulla kung pwede bang muling buksan ng kaso at dismissal order kay Senador Joel Villanueva. Ayon kay Remulla, interesado ang publiko sa issue lalo't opisyal ng gobyerno si Villanueva. Ipasisibaksan na ng Ombudsman si Villanueva kaugnay ng kaso nito sa pork barrel scam noong 2016. Pero nagulat daw si Remulla nang malamang ibinasura ni dating Ombudsman Samuel Martires ang dismissal order. Tinawag pa ito ni Remulla na secret decision. Dumepensa na si Martires at sinabing hindi naman daw sikreto ang pagbasura niya sa dismissal order. Ang issue lang naman kasi dyan, transparency lang eh. Kasi everybody was asking me about serving the order. And when I was there 2 weeks ago, when my first day in the office, I saw some cases dismissed, but not this case. Ngayon ko lang nakita ito. Pinag-aaralan, kasi ang tagal na ng panahon yan, ha? You're talking about 2007, things that happened 18 years ago. Yan ang masakit dyan eh. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Biyernes. Hinatulang guilty sa kasong acts of lasciviousness ang aktor na si Archie Alemania. Kaugnay po ito sa kasong isinampa sa kanya ng aktres na si Rita Daniela. Sa desisyon ng Bacoor City Court, posibleng umabot ng hanggang 1 taon ang pagkakakulong kay Alemania. Pinagbabayad din ng korte si Alemania kay Daniela ng kabuuang 40,000 pesos para sa civil indemnity at moral damages. Inireklamo ni Rita si Archie kasunod ng pangahalik at panghihipo sa kanya ng aktor. Nangyari ang insidente sa loob ng sasakyan ng aktor noong September 2024 matapos po nilang dumalo sa isang Thanksgiving party. Susunod, News 5 exclusive dalagita kinuyog ng grupo ng mga babae na kung tawagin sa Bunot Gang. Nakagapos na bangkay ng dalagita na diskubre sa Talahiban. At Ellen Adarna, inalista ang apelidong Ramsey sa kanyang Instagram profile. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hinagisa ng Granada ang magkatabing kantin at vulcanizing shop na parehas na pag-aari ng isang barangay captain sa Albuera, Leyte. Base sa investigasyon, natutulog ang pamilya at mga trabahador ng kapitan nang hagisan ng granada ang lugar. Wala namang naiulat na nasaktan sa pagsabog, yun nga lang napinsala ang bubong ng dalawang establishmento. Damay rin ng isang aircon at isang pickup truck. Personal na galit ang tinitinang motibo sa krimen at iniimbestigahan pa rin kung sino ang salarin. Niyanig ang NBA. Arestado ang higit 30 sangkot sa malawakang illegal gambling operation kabilang ang mga dating at kasalukuyang NBA stars.
Kasama sa mga inaresto sina Portland coach Chauncey Billups, Miami guard Terry Rozier at dating Cavs player Damon Jones na umano'y kasabwat sa rigged poker games na may connection pa raw sa mafia. Ayon sa FBI, umaabot sa tens of millions of dollars ang nakulimbat ng grupo sa illegal na pustahan. Suspendido muna ang mga sangkot habang patuloy ang investigasyon sa eskandalong ito. Susunod. At binatilyo, nakitaan ng 100 magnet sa bituka. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Panalo na naman ang star boy ng billiards na si AJ Manas. Abante na siya sa quarterfinals ng 2025 Philippines Open. Matapos ang matinding laban na ipasok ni Manas ang jump shot bago tuluyang linisin ang mesa. Tinalo niya si Paulo Galito 10-4 para makaabante sa quarterfinals. Kagabi na natiling pambihira ang 18-year-old star boy nang pabagsakin si world champ Carlo Biado 10-7. Sunod na haharapin ni Manas ang mga bigatin sa laban tungo sa kampyonato. Susunod. Tatlong cellphone ng magkakaibigan sabay-sabay na natangay ng isang kawatan. 100 magnet, paano napunta sa bituka ng binatilyo? At apo ni dating Pangulong Manuel Quezon, kinumpronta ang cast at direktor ng pelikulang Quezon. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinagtulungang bugbugin at sabunutan ng mga kabataan ng isang dalagita sa Taguig City. Initiation daw yan ng grupo para makapasa ang biktima sa sabunot gang. Nasa frontline ng balitang yan, ang Mr. Exclusive ng News 5, Gary De Leon. Gary, kumusta na ang biktima? Cheryl Lourdes, magdamag na natili sa ospital ang dalagitang biktima dito sa Taguig. Matinding sakit ang dinanas niya mula sa walang humpay na sabunot at bugbog bilang initiation sa sinilihan niyang grupo na kung tawagin ay sabunot gang. Nakalap ng News 5 ang video ito sa isa nating kapatid na motorista. Napadaan lang siya sa Barangay North Signal nang makita ang grupo ng mga kabataang babae na nagkakagulo at nagsasabunutan. Bukod sa pag-video, sinaway rin ng ating kapatid na motorista ang mga kabataan pero wala silang naririnig. Tuloy ang kanilang bugbugan. Panoorin natin ang video. Paitigil niyo yan. Nang mapanood nga namin itong video, agad naming pinuntahan ng barangay. At sabi nga sa atin isang opisyal, itong manakunan sa video ay isang grupo na kung tawagin ay sabunot gang. Mula sa kanilang pangalan ay walang humpay na sabunot ang initiation sa sino mang gusto maging miyembro ng kanilang grupo. Base sa impormasyong nakalap natin, 13 anyos yung dalagitang pinagtutulungan sa video. Napag-alaman ding nasa 20 babae ang nanakit. Ang sabunot gang na ito ay sakit daw sa ulo ng barangay. Pakinggan natin ang pahayag ng isa sa mga kagawad. Mga batang pasaway po talaga itong mga to. Matagal po na pong problema ito. Matagal na pong problema ng barangay namin itong mga batang ito. Talaga pong
Sila po lagi yung may na problema po namin sa curfew, sila po yung naka-curfew namin. Dati po yung unang gang na tawag sa kanila ay yung Sabunot Gang. So yung Sabunot Gang, sir, bago makapasa sa gang nila, sasabunutan nila yung sasali. Pag nakapasa po doon sa sabunot nilang lahat, pasado. Nakarating na sa lola ng biktima ang nangyari at naiyak siya nang mapanood sa video ang sinapit ng apo. Sabi ni Lola, naging matigas ang ulo ng apo nang mapabarkada ito. Naglayas pa raw ito para sumapi sa Sabunot Gang. Pakinggan natin si Lola. Umalis kasi po siya nung Monday ng tanghali po sa amin. Tapos po pumunta po sa mga kaibigan niya. Tapos nung gabi po, kagabi lang po, nabalitaan po namin na binugbog nga po siya ng mga kabataan din. Dati maayos naman po yan kasi lagi ko po yung kaso nga lang po yung nagkaroon po ng kaibigan, ayun na po, yun ang sa kanya Di namin makontrol na. Sherry Lourdes, humiling ngayon ang lola ng biktima na kupkupin muna daw sana ng DSWD ang dalagita para magtino at kalaunay makabalik sa pag-aaral. Hiwalay kasi ang mga magulang ng bata at nasa poder siya ng kanyang ina na walang trabaho. Pinatawag na rin ng barangay ang mga sangkot sa gulo, pati ang kanilang mga magulang. Tutulungan din ng barangay ang biktima sa pagsasampa ng reklamo. Balik sa inyo. At yan ang frontline report ni Gary De Leon. Sa pool sa CCTV, ang pag-atake ng isang kawatan sa Baguio City. Ang snatcher, 3 cellphone ang sabay-sabay na natangay. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Sa kuha ng CCTV na ito sa Barangay Palma, Urbano, Baguio City, makikita ang lalaking nakasombrero na yan na umupo sa railing, malapit sa 3 kabataan na nagkukwentuhan sa hagdanan ng isang gusali. Maya-maya pa, dahan-dahan at tila patago itong lumapit sa gilid ng hagdanan. Ang 2 dumadaan, napahinto pa nga at napatingin sa ginagawa niya. Bigla na lang may hinablot ang lalaki sa hagdan, saka kumaripas palayo. 3 cellphone na pala ang tinangay niya. Inireport ito sa mga otoridad at agad rin namang naaresto ang kawatan. Kinabukasan, October 22, is nakita yung suspect dito sa may parang kainan. Tapos, nandun rin yung magulang nung isang batang nanakawan. So itong waiter ata is nakilala yung suspect natin. Inamin naman ng 23 anyos na suspect ang krimen, pero isang cellphone na lang ang nabawi sa kanya. Napag-alamang dati na rin siyang nakulong dahil din sa pagnanakaw. Sa ngayon, pinag-iisipan pa ng mga magulang ng biktima kung sasampahan pa nila ng reklamo ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang kasong katiwalian laban kay dating Senador Juan Ponce Enrile, ang dati niyang Chief of Staff na si Attorney Gigi Reyes at ang negosyanteng si Janet Lim Napoles. At nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Absuelto! Yan ang hatol ng Sandigan Bayan sa pork barrel scam case ni na dating Senate President at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, dating Chief of Staff niya si Gigi Reyes at ang binansagang pork barrel queen na si Janet Lim Napoles. 15 counts ng graft ang ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division matapos bigong mapatunayan ng prosekusyon ang kasalanan ng mga akusado beyond reasonable doubt. Kasama sa naabsuelto ang mahigit 40 iba pang akusado kaugnay ng umano'y pagwaldas ng 172 million pesos PDAF funds ni Enrile. Online dumalo sa promulgation si Napoles mula sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong, habang si Enrile naka-zoom mula sa ospital na naka-oxygen at ginagamot sa pneumonia. Emosyonal namang nagpasalamat si Reyes matapos mapawalang sala. Pero kahit absuelto sa kasong kriminal, pinagbabayad pa rin si Napoles at ilan pang akusado ng mahigit 200 million pesos bilang civil liability. Sa desisyon ng korte, hindi napatunayang in bad faith si Enrile sa pagrekomenda sa mga NGO ni Napoles bago pa ideklarang unconstitutional ang PDAF noong 2013. Kasunod ito ng mga naunang pagkakaabsuelto ni na Senator Jinggoy Estrada at dating Senator Bong Revilla, mga pinakamalalaking personalidad
personalidad na kinasuhan noong Aquino administration. Una na ring naakwit sa kasong plunder ang 101 years old na si Enrile noong nakaraang taon. Pero para kay mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, senyales ito ng mabagal na hustisya sa bansa. Aniya, kung ganito rin ang magiging takbo ng mga kaso sa flood control scandal, good luck na lang daw sa atin. Medyo na-frustrate kami pag ganyan na merong mga nadidismiss na mga cases flowing from the P. Daphne-Poles scam. Diyan din ang pitfalls kapag tumatagal ang mga kaso. Parang there's lesser scrutiny, especially from the public, kapag ilang taon ang lumilipas na hindi nadidesisyonan at mamamalayan na lang natin ay nadidismiss na. Si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya naman iginit na dapat tiyakin ng Administrasyong Marcos na hindi na maulit ang nangyari sa PDAF scam. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Malapit na raw magsampa ng kaso ang ombudsman laban sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. At ang posibleng unang masampulan ay mga kongresista at si dating Congressman Zaldico. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Sa Nobyembre nakatakdang magsampa ng kasong kriminal ang ombudsman sa Sandigan Bayan laban sa mga dawit sa flood control scandal at posibleng unang masampulan dyan ang ilang kongresista, opisyal ng DPWH at si dating Congressman Zaldico na iniuugnay sa kumpanyang SunWest na kontraktor ng 289 million pesos sa substandard flood control project sa Oriental Mindoro. Isiniwalat din ng mga dating engineer ng DPWH na tumanggap umano ng bilyong pisong kickback si Ko mula sa mga proyekto. Bagay na itinanggi na noon ng dating kongresista. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, 8 kasong kriminal ang inihahanda nilang ihain sa Sandigan Bayan. I-evaluate lahat yan. So, the soonest possible time. Maraming nakalagay po ron na kakasuhan namin. Mga engineers. May mga congressman na kasama ron. Kapag napasama si Ko sa kakasuhan, hihilingin ng ombudsman na kanselahin ang kanyang pasaporte. Hanggang ngayon, di pa rin umuuwi ng Pilipinas si Ko. Importante rin daw ang pagpapatupad ng freeze order sa ari-arian ng mga sangkot sa flood control scandal. Sa ngayon, hindi pa sigurado ni Remulla kung may mga senador na makakasuhan. Ang Department of Justice naman nakatakdang kasuhan sa Regional Trial Court sa Lunes ang ilang personalidad na sangkot sa 5 ghost flood control projects sa Bulacan. Kasama sa isasampang kaso ay malversation of public funds, falsification of public documents, perjury at graft. Nang tanungin naman si Remulla kung magpapasko sa kulungan ang mga dawit sa flood control scandal, hindi niya raw yan maipapangako. Pabilisin natin para yung dapat managot. Hindi tayo magpapakulong kasi gusto lang natin magpakulong. Mali ho yun. Dapat po dyan, magpapakulong tayo nang dapat makulong. Ang tiniyak ni Remulla, hindi aabot sa 2 hanggang 3 taon ang pagsasampa ng kaso. Binago na raw nila ang sistema para mapabilis ang paghahain ng kaso sa Sandigan Bayan at Regional Trial Courts. Kung dati ay umaabot ng 6 na buwan hanggang 1 taon ang preliminary investigation. Ngayon, target nila itong gawin sa loob lang ng 2 buwan. Hindi na kagaya ng dati na snail pace. Talaga ito, talagang kailangan bilisan namin to, paspasan to. Kasi gano'n naman dapat Ang corruption, matagal na nangyayari yan. The deadline is yesterday, sinasabi ko lagi. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Handa na ang New Quezon City Jail para sa mga makukulong na tiwali sa gobyerno. Ang bagong kulungan, meron pa rin mga kagamitang pang-ospital para raw sa mga may balak na magpalusot na sila raw ay may sakit. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Maluwag at may sariling banyo. Ganito ang New Quezon City Jail na posibleng pagkulungan ng mga sangkot sa korupsyon sa gobyerno. Ininspeksyon yan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kasama si Interior Secretary John Vic Remulla. Giit ni Remulla, hindi ito special treatment. Ang requirements po ng Sandigan ay dapat malapit sa kanilang courthouse. Judging for the magnitude of this case, which can go from between 200 to 1,000 indictees, ito na pinakamalapit at pinakamalaki para magkasya lahat yan. Bukod dyan, wala na rin daw magiging lusot ang mga masasangkot
na biglang gustong magpa-ospital. Meron po kami infirmary dito, lalagyan namin ng lahat ng resuscitation machine. Kung dialysis kailangan, maglalagay kami ng dialysis machine. Kung kailangan nila ng heart monitoring equipment, maglalagay rin kami. So wala nang excuse. Mayroong mahigit 1,000 bakanting slot sa bagong gawang wing sa pasilidad na ito. Maraming bakanting selda dito sa jail facility na ito dito sa Quezon City. Pero kung ang mga otoridad ng tatanungin, sa flood control scandal pa lang, ay kulang na kulang pa ang mga ito. Kung sakali, handa ang BJMP sa pagtanggap sa mga makakasuhan. Ang tanong, meron bang magpapasko dyan o baka naman magpapasko tayong walang makukulong? Ayon sa ICI, Sandigan Bayan ang makakasagot niyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nagbabala si DND Secretary Gibot Teodoro sa matutulad tayo sa gulo sa Myanmar kapag nangyari ang military junta. Ang AFP naman nakikiusap na huwag silang idamay sa politika. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Sumugod sa harap ng opisina ng Independent Commission for Infrastructure ang mga rallyista. Naghahanap sila ng pananagutan sa mga opisyal kasunod ng issue sa katiwalian. Patikim pa lang ito sa malawakang rally kontra korupsyon sa November 30, kung saan umuugong na naman ang planong kudeta at pagsasailalim sa Pilipinas sa military junta kung saan mga militar ang mamumuno sa gobyerno. Pero si Defense Secretary Gibot Teodoro nagpabala. Ekonomiya daw ng bansa ang matinding tatamaan ng ganitong balak. Hindi ka i-recognize ng ibang mga bansa. If i-freeze yung mga accounts mo, hindi ka maaring makipagnegosyo. Hindi ka pwede mag-remit. So, paano ka mabubuhay? Ang bubuhay lang sa'yo, kokonting bansa. Isa na yung China. Babala ni Teodoro, maaaring mangyari sa Pilipinas ang sitwasyon na katulad sa Myanmar na nasa military junta. Pinatawan din ng sanctions ang Myanmar ng agawin ng kanilang militar ang pamahalaan noong 2021 dahil sa issue ng dayaan sa eleksyon. Exactly the situation of Myanmar. And I don't think Filipinos would like that. No. At the end of the day, any extra-constitutional move means kung sino ang pinakamalakas na firepower, siya mamumuno. Yan labag sa ating kagustuhan na maging malaya. No? Kaya, be careful for what you pray for. You may just get it. Ang AFP, nananaig daw ang katapatan sa saligang batas. Alam naman po natin kung ano po yung nangyari sa Myanmar, no? Nang dahil sa agawan sa kapangyarihan, bumagsak po ang demokrasya. Nagulo ang ekonomiya at ang mga tao po mismo ang pinaka-nahirapan dito. Yan po ang gusto nating maiwasan. Matatandaang noong isang buwan, inamin ni AFP Chief of Staff Romeo Browner na may retiradong general na nag-uudyok umanong bawiin ang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayam ng DZRH News, nanawagan si General Browner na wag nang idamay ang sandatahang lakas sa politika. Pinag-aaralan daw nila kung ano ang pwedeng ikaso laban sa mga retiradong general at iba pang individual na nananawagang mag-akla sa gobyerno. Pag nakialam po ang Armed Forces of the Philippines, hindi po maganda para sa ating bayan. Ang palasyo naman tiniyak na handa sa anumang planong destabilization plot. Ito po ba ay galing sa mga obstructionists, fake news peddlers? Kung ito po ay kumakalat at nakita nyo kung saan galing at maituturo nyo na malamang ito ay mula sa mga nagnanais na paalisin ng Pangulo sa pwesto, huwag po natin paniwalaan. Pero handa naman po ang gobyerno sa anumang maaaring palaki nila. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mag-uwi na naman ng medalya para sa Pilipinas si Carlos Yulo. Nakamit ng Pinoy gymnast ang bronze sa men's floor exercise ng World Artistic Gymnastics Championship sa Jakarta, Indonesia. Gold naman ang nakuha ni Filipino-British Jake Jarman at silver ang British ding si Luke Whitehouse. Bumawi si Kaloy matapos mabigo noong nakaraang taon. Next target naman niya ay makakuha ng medalya sa vault event. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Diego Dario. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga.
Nag-beast mode sa loob ng sinihan at minura ng apo ni Manuel L. Quezon sina Jericho Rosales at Direk Gerald Tarog. Pinasama raw kasi ng pelikulang Quezon ang imahe ng dating Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marford. Imbis na palakpakan, nabalot ng tensyon ng talkback session ng pelikulang Quezon sa Makati. Si Enrique Ricky Quezon Avancenia, apo ng yumaong Pangulong Manuel L. Quezon, harapang kinwestiyon ng direktor na si Gerald Taro at aktor na si Jericho Rosales. Na sinalaulaan nyo ang alaala ng aking lolo. So what you have opened, Mr. Taro, is a Pandora's box. Mahiya kayo. Ngayon, eto sinachannel ko ngayon ang aking lolo sa pagsabi ko sa inyong ito. Kayo mga kayo! Nagsimula ang mainit na usapan ng tanungin ni Avancenia kung political satire ba ang pelikula. Ayon sa kanya, umamin daw si Tarog. Okay, so satire. So huwag natin pagpapaniwalaan. Joke pa na ito. It's a joke. It is satire. Tumayo naman si Jericho Rosales para sana awatin si Avancenia at bigyang daan ang iba pang magtatanong. No. Listen to me. We're going to listen to you, but there's a space and time. Jericho, wag mo akong ganyan ha? No, sir. Because Umupo ka, patapusin mo ako. 1 minute, I'm done. Pero hindi pa siya dyan natapos. Dahil sa kanyang social media post, iginiit ni Avancenia na ang dating Pangulo ay isa sa mga pinakamahuhusay at hindi korap. Kaya aniya, hindi dapat isama ang kanyang lolo sa kabaduyan ng Bayaniverse ni Tarog. Sa statement post naman ng TBA Studios, ang producer ng pelikula, bagamat naiintindihan umano nila ang sentimento ni Avancenia, iginiit din na binasi nila ang pelikula sa verified historical accounts, kabilang na ang mismong autobiography ng Commonwealth President. Dagdag pa ng TBA Studios, may inilabas silang study guide at companion book para patunayan ang mga pinaghugutan ng pelikula. Nananawagan din ang mga producer na panoorin muna ang Quezon para raw mas maintindihan ang layunin ng pelikula at makasama sa mga diskusyon tungkol dito. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, isang daang magnet na tagpuan sa bituka ng isang binatilyo sa New Zealand. At Enrique Hill, dream come true raw na makasama si Piolo Pascual sa pelikulang Manila's Finest. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Itong balitang literal na malakas ang hatak sa sikmura. Inoperahan ng isang binatilyo sa New Zealand matapos makitaan ng 100 magnet sa bituka. Kung paano yan nangyari, alamin sa report na ito. Ikinagulat ng mga doktor nang makita ang x-ray result na ito ng isang 13 years old na batang lalaki sa New Zealand dahil ang nakitang nakabara sa kanyang bituka, 100 maliliit na high-powered magnet na nagpatong-patong na. Dahil dyan, kinailangang operahan agad ang binatilyo. Ayon sa New Zealand Medical Journal, isinugod sa ospital ang pasyente dahil 4 na araw nang sumasakit ang kanyang tiyan. Nang suriin, inamin daw ng binatilyo na nilulunod niya nga ang mga magnet. Ang mga magnet na yan, nabili niya sa online shop na Temu. Hindi naman niya sinabi kung bakit niya nilunok ang mga ito. Ang ganyang klase ng magnet, ipinagbabawal na sa New Zealand kapag personal o sa bahay gagamitin. Delikado ito kapag nalunok dahil maaari nitong mabutas ang bituka at maging sanhi ng komplikasyon. Pinagpapaliwanag na ng mga otoridad ang online shop kung paano ito na-deliver sa bata. Nagsasagawa na rin ng sariling investigasyon ang Temu. Sa ngayon, ligtas na ang binatilyo at nakalabas na rin ng ospital matapos ang higit 1 linggong pagkaka-confine. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, wala na ang apelidong Ramsey sa Instagram profile ni Ellen Adarna.
Yan po ang napansin ng netizens kahapon. Maria Elena Adarna na lang kasi ang nakalagay sa kanyang IG page. Maging sa posts ni Ellen ng first birthday celebration ng anak nila ni Derek, tila absent ang aktor. May hiwalay ding celebration post si Derek kasamang anak at ilang kaanak ng aktor. Dati nang maugong ang usap-usapang may pinagdadaanan ng relasyon ng mag-asawa, pero parehas nilang hindi kinukumpirma kung hiwalay na sila. Ito pa nga, early Christmas gift para kay Enrique Hill. Ang makasama sa isang proyekto si Piolo Pascual. Kaya hanggang sa pag-workout, nakabuntot daw si Gwen sa Manila's finest lead star na si Piolo. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Meet Manila's finest in one frame. Homer Magtibay aka Piolo Pascual at Billy Ojeda aka Enrique Hill. Finally, nasaktuhan nga sila ng News 5 na magkasama sa gitna ng very busy production ng highly anticipated Metro Manila Film Festival entry ng MQuest at Signal na Manila's Finest. Nakilala na natin si Homer, pero sino nga ba ang kanyang partner na si Billy? I look at, Homer Magtibay is my older brother. Parang siya yung idol ko dito sa Force. And ayun, I just look up to him, so I want to be like him, In real life, nilolook up naman talaga ni Enrique si Piolo. Natupad nga raw ang wish niya na makatrabaho si Papa P. Samantala, halfway through production na ang pelikula at excited sila na makita ng manonood ang quality ng period film na ito. Inaral din ng dalawa ang galawan ng mga kalalakihan noong 60s and 70s at kung gaano katikas ang mga pulis noon. Mag-workout kami after. Kasi yung uniform namin, bawal mag-exercise eh. Abangan ang Manila's finest sa Pasko, this Metro Manila Film Festival. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Biyernes. Happy weekend mga kapatid. Ako po si Jervy Wrights. Abangan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami, ang inyong kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline, Pilipinas.